You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. Bruha ka? Bakit ganyan naman yung suot mo, Gabi? Tikwas ang isang kilay na puna ni Donna sa kaibigan. Anong ganito na naman ang ayos ko? Sa ganito naman talaga ako mag-ayos. Punot ang noong sagot naman ni Gabi. Pinasadahan siya ng tingin ng baklang kaibigan. Nalukot ang mukha nito nang makita ang tsinelas niyang panlalaki. Asul na ripped jeans, kulay itim na oversized shirt at nang dumako ang mga mata nito sa suot niyang itim na baseball cap ay agad iyong tinanggal ni Donna. Bumagsak ang inipit niyang mahabang buhok. Donato, ano ba? Inagaw niya ang sombrero sa kamay nito at muling isinuot. Nangilabot ang kaibigan nang tawagin niya ito sa totoong pangalan. Ew! Ibaon mo na sa hukay ang pangalang Donato, Gabi. Ako na, si Donna ngayon. Bakit naman? Ang ganda kayo ng pangalan mo, maton na maton. Pang-aasar niya. Nangasim ang mukha ng baklita. Tumabi ka nga dyan at ang hali na. Sayang ng benta ng mga prutas ko. Natatawang, tinabig niya ang kaibigan. Binuksan ni Gabi ang maliit na fruit stall. Katabi iyon ng maliit na parlor na pag-aari naman ni Donna. Pagkatapos ay mabilis na inayos ni Gabi ang pagkakadisplay ng mga panindang prutas habang panayang sunod ng kaibigan. Gabi, sinasayang mo ang ganda mo at kaseksihan mo sa pagsusuot ng ganyan. Hindi ba't ibinigay ko na sa'yo ng libre yung mga paninda kong sexy dress? Bakit hindi mo ginagamit? Hindi ako komportable suotin ng mga yun, Donato. Gaga, paano ka magkakajowa kung titibo-tibo ka dyan? Pangungulit pa ng baklita. Hindi ako naghahanap ng jowa, Donato, no? Ang kailangan ko ay racket. Napaismid si Donna. Ngunit maya-mayay, bigla na lamang itong napatili nang makita ang parating na kulay itim na motorbike. Sakay nito ang makisig na lalaking mala-action star ang datingan. Nakapusod ang buhok, naka-dark glasses, black leather jacket, black pants at leather boots. Ay! Umuwi na si Papa Winston! Tili ni Donna. Buti naman at umuwi na ang kumag na yan. Aba, 3 buwan na yata hindi nakakapagbayad ng renta yan. Nakapamaywang na sabi ni Gabi. Huminto ang motorbike sa tapat ng tindahan ng sigang dalaga. Si Donna, na animubulati sa kilig, ay napasimangot nang madiskubreng may angkas na sexing babae ang tinawag na Winston. Habang si Gabi naman ay naiikot ang mga mata. Ano pa bang bago sa mokong na to? Anya sa sarili. Tinanggal ng lalaki ang suot na dark glasses. Diretsong tumingin kay Gabi. Pagkatapos ay kinindatan ang dalaga. Takmang itataas ni Gabi ang kamay upang iumang ang kamao. Subalit, mabilis nang pinaandar ng antipatiko ang motorsiklo. Siya si Gabriela Gabi Bautista, 25 years old. Bihis lalaki pero pusong babae. Oo nga't damit panlalaki ang mga nakasanayan niyang suotin. Pero iyon ay upang itago ang malapapayan niyang mga dibdib. Noong bata pa siya hanggang magdalaga ay mga damit pambabae naman talaga ang isinusuot niya. Hanggang sa madalas na siyang nababastos dahil pansinin ang malaki niyang dibdib at matambok na puwet. Kaya minabuti niyang sanayin ang sarili sa pagsusuot ng mga kasuotang panlalaki at maging kilos lalaki. Ulila na si Gabi sa mga magulang. Ang kasama niya ngayon sa buhay ay ang kanyang 2 lola. Si Lola Rosana na 78 years old, biyuda at araw-araw laman ng Zumba. Ang isa naman ay si Lola Matilde, kakambal ito ni Lola Rosana. Kung si Lola Rosana ay kilos dalaga at may pagkakikay sa kabila ng edad, si Lola Matilde naman ay isang lesbiana. Siya ang kumakayod para sa kanilang 3.
Nakapagtapos naman siya ng kursong accounting. Subalit, gustuin man niyang magtrabaho, hindi naman niya kayang iwan ang dalawang matanda. Si Lola Rosana, bagaman panay ang Zumba at feeling bagets, ay makakalimutin na. Si Lola Matilde naman ay nakatali na sa wheelchair dahil sa sakit sa buto. Mayroon naman silang 3 kwartong pinauupahan sa likod ng bahay nila. Ngunit, sablay naman ang buwan ng bayad ng mga tenant. Isa na nga sa tenant nila ay ang bagong dating na si Winston. Halos 2 taon na rin itong nangungupahan sa kanila. Subalit, hindi naman ito napipirme. Madalas itong wala at kapag umuwi, after 2 to 3 months pa. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng tukmol na yon. Ang sabi sa kanila, isa daw itong gwardya at nadidestino sa iba't ibang lugar. Hindi rin naman nagkukusa magbayad ng advance ganitong mawawala pala ng ilang buwan. Kaya hindi siya umaasa sa kita sa paupahan para sa pangangailangan nilang maglolola. Nagtayo na lang siya ng maliit na stall sa tabi ng beauty parlor ni Donna at nagtinda ng mga prutas. Charan! Luto na ang espesyal pinakbet ala Gabi. Napapapikit na inamoy-amoy ni Gabi ang nilutong ulam. Tuwing tanghali ay isinasara muna niya ang prutasan upang umuwi at ipagluto ang abuela. Lumapit siya kay Lola Matilde na nooy nanonood ng TV sa sala. Kain na po tayo, Lola Mats. Yakag niya. Minaniobra ang wheelchair nito papunta sa hapagkainan. Salamat na po. Tara na po, Mamita Rosana. Kain na tayo. Ayaw na ayaw ni Lola Rosana na tawagin siyang Lola. Kaya Mamita ang tawag niya rito. Hindi pa kaagad kumilos si Rosana. Abala pa kasi ito sa pagti-TikTok. Rosana! Abay masamang pinag-aantay ang grasya! Nasigawan tuloy ito ni Lola Matilde. Nakalabing tumigil naman sa pag-indak-indak ang kakambal. Nagdadabog na pinatay nito ang cellphone at lumapit sa lamesa. Gabriela! Si Machete na ba yung dumating kanina? Masiglang tanong ni Lola Rosana nang mag-umpisa na silang kumain. Ang tinutukoy ay ang tenant nilang si Winston. Machete kung tawagan ito ng abuela. Dahil katulad ng Filipino machete, ang gwapong mukha at magandang katawan umano ni Winston ay mistulang nililok ng napakahusay na eskultor. Idagdag pa na moreno rin ang balat nito. Singkulay ng tinistis na kahoy na nagresulta sa pagiging lalaking-lalaki nito. Kaya naman, marami ang nahuhumaling sa lalaki. Totoo naman yon. Pero dahil arogante ito, kaya naiinis si Gabi rito. Opo Mamita, siya nga po ang dumating. Pagkatapos po natin kumain, kakatukin ko siya sa kwarto niya upang singilin sa upa. Wika niya. Ako na lang kaya pumunta sa kanya. Voluntaryo ni Rosana. Hay nako, manahimik ka nga riyan Rosana. Kekerengkeng ka na naman. Asus Matilde, enjoy lang ang buhay. Habang hindi pa tayo sinusundo ni San Pedro. Alibhasa, inggit ka lang. Mamamatay na lang tayo't lahat. Hindi ka man lang nakatikim ng luto ng Diyos. Yung kay Winston, bukod sa bata pa, ay tiyak na malaki ang batuta nun. Wika ni Lola Rosana na binuntutan pa ng maharot na hagik-hik. Naku, hindi ko kinaiinggitan ng mga ganyang bagay, kadiri. Kiit naman ni Lola Matilde na umakto pang tila masusuka. Napailing na lang si Gabi sa bangayan ng magkapatid. Halos araw-araw naman ay ganito ang eksena nila. Magbabangayan ang mga ito ngayon, maya-mayay, magkakasundo rin naman. Namumula na ang mga daliri ni Gabi sa kamay. Dala ng makailang beses na pagkatok sa kwartong inuupahan ni Winston. Ngunit walang nagbubukas ng pinto. Sigurado naman siyang naroon ng lalaki at may naririnig din siyang mga ungol sa loob. Nang tumalikod na si Gabi upang umalis na lang at balikan ito mamaya, saka naman bumukas ang pinto. Yes, mahal.
Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Simpatikong tanong ni Winston. Pilyo ang ngiti habang nakasandal ang braso sa may hamba ng pinto. Huli siyang pumihit paharap. Kukontrahin niya sana ang nakakainis na pagtawag nito sa kanya nang mapaawang ang bibig. Paano'y ang magaling na lalaki nakatapi lang ng puting tuwalya. Kaya lantad ang malamatsete nitong katawan. Nagustuhan mo ba? Taas ang isang sulok ng labi na tanong ni Winston. Hindi tayo talo, no? Matigas na sabi naman ni Gabby. Nagsalubong ang malalagong kilay ng lalaki. Tila hindi natatanggap na hindi siya naapektuhan sa karisma nito. Nandito ako para maningil ng renta, Winston. Aniyang ilinahad ang palad. Napakamot sa ulo ang lalaki. Gabby, kadarating ko lang maniningil ka na kaagad. Aba syempre. Hoy Winston, 3 buwan kang wala at 3 buwan ka na rin hindi nakakabayad ng renta. Ayan no, simula September, October at nitong November, 10,500 pesos na ang balansi mo. Ipinagdildilan niya rito ang hawak na notebook kung saan nakalista ang kakulangan ng lalaki. Magbabayad ka ba o magbalot-balot ka na lang para naman makahanap na kami ng ibang uupa rito? Banta niya. Sandali lang naman. Mag-withdraw lang ako, wala akong cash rito. Paliwanag ni Winston. Style mo Winston, hindi ako si Mamita no. Hindi mo ko mauuto, akin na yung 10,500. Muli niyang ilinahad ang palad. Aalis na ako babe, salamat sa tip. Wika ng babaeng galing sa kwarto ni Winston. Ito ang babaeng angkas nito sa motorsiklo kanina. Kunot ang noong pumagilid si Gabby upang makadaan ang babae dahil nakaharang siya sa pinto. Salamat din sa good service. Wika ni Winston sa papalabas na babae. My pleasure! Bago tuluyang makalabas ang babae sa kwarto ni Winston, ay hinabol pa iyon ng lalaki ng marahang pagpalo sa pang-upo nito. Pumagikhik na umalis ang haliparot na babae. Napangiwi si Gabby. May patip-tip ka ba sa bayaran na yon? Pagkatapos wala kang pambayad ng renta mo? Grabe ka naman sa akin, Gabby. Alam kong habulin ako pero di ako basta-basta nagkakama ng babae. Yabang. Eh anong ginawa niyo ng babaeng yon? Nagbato-bato pick? Si Laika yun. Massage therapist. Nagpamasahe lang ako. Teka lang, nagsiselos ka ba? Nanunodyo ang ngiti ng binata. Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Magkabaro tayo no? Pagak siyang napatawa. Dami mo pang sinasabi dyan. Akin na yung bayad mo sa renta. Umalim ang mga mata ni Winston habang pinasadahan siya ng tingin. Sandali, may tatawagan lang ako. Anitong tumalikod at pumasok sa loob ng studio type na bahay. Hoy Winston, ako wag mo kong pinaglolo ko ha. Sumunod si Gabby sa makunat na tenant. Subalit, nanlaki ang mga mata niya nang tanggalin ni Winston ang nakataping tuwalya sa bewang nito. Pagkatapos ay aktong isusunod ang suot na boxer brief. Anong balak mong gawin, Winston? Bakit ka nahiilang? Akala ko ba sabi mo di tayo talo? Mapanudyong tura ni Winston. Bastos! Nabibilis ang mga hakbang na lumabas ng kwarto si Gabby. Bago nakalayo si Gabby ay narinig pa niya ang mapang-asar na halakhak ng lalaki. Wisit ka talaga, Winston! Nanggigigil sa inis na sabi ng dalaga. Bakit walang tubig? Nasa loob ng banyo si Gabby at kasalukuyang naliligo. Kung bakit matapos niyang magsabon, tumapat pang walang tubig. Inikot-ikot niya ang pihitan ng shower. Walang lumabas na tubig, maging sa gripo ay ganun din. Mamita! Tawag niya sa abuela. Pagkatapos ay nagtapi ng tuwalya. Lumabas siya ng banyo at nagtungo sa salas kung saan naroon sina Matilde at Rosana. Mamita, bakit wala po tayong tubig? Pinunasan niya ng kamay ang mga bula na nalaglag sa mata niya.
Hindi narinig ni Mamita si Gabby dahil may kausap pala ito. Ang tenant nilang si Winston. Hindi niya ito napansin dahil nakaupo sa pang-isahang sofa patalikod sa kanya. Rosana, kinakausap ka ng apo mo. Nakapagbayad ka ba sa tubig? Tanong ni Lola Matilde sa kapatid. Alam na ni Gabby ang sagot. Naroon pa rin sa ibabaw ng ref ang ibinili niyang pambayad sa tubig. Pasensya na Gabby, nakalimutan ko. Tila batang, kagat ang kamay na sabi ng abuela. Magpapaigib na muna ako. Siya nga pala, nandito si Machete nagbayad ng upa. Malapad ang ngiti ni Winston habang kausap si Lola Rosana. At higit itong lumapad nang makita siyang nakatapi lang ng tuwalya. Manyak! Tinakpan niya ng mga braso ang dibdib. Dahil doon nakatutok ang mga mata ni Winston. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod. Sa wakas ay makakapagbanlaw na ng buhok at katawan si Gabby. Dahil dumating na ang deliver ng tubig. Pakilagay na lang ho dyan, kukunin ko na lang. Sigaw niya sa naghatid ng tubig sa labas ng banyo. Walang sumagot, kaya inakala ni Gabby na umalis na ang inutusan ni Lola Rosana. Kaya nakatapi pa rin siyang lumabas ng banyo. Subalit, halos mapatalo ng dalaga sa gulat nang makita si Winston sa labas ng banyo. Bakit ka narito? Nagdala ng tubig. Walang anumang sagot nito. Sige na Winston, makakaalis ka na. Tutulungan mo na kitang ipasok itong mga galon dyan sa loob ng banyo mo. Akma na itong magbubuhat ng galon. Pinigilan niya ito. Kaya ko na yun Winston, pwede ba? Lumabas ka na. Malapit na siyang mainis sa makulit na kapitbahay. Huwag ka nang mahiya Gabby. Mabigat kaya to. Pagpupumilit ng lalaki. Bahala ka nga dyan. Akto na siyang muling papasok sa loob ng banyo. Ngunit iniharang ni Winston ang kanang braso. At eksaktong dumikit ang palad nito sa kaliwang dibdib niya. Nanlaki ang mga mata ni Gabby. Mabilis na lumipad ang kamao niya sa mukha ni Winston. Kasalukuyang abala si Gabby sa pagligpit ng mga crates na pinaglagyan ng mga prutas. 6:00 pa lang ng gabi, pero paubos na ang mga prutas niya. Tanging hinog na mga papaya na lang ang mga natira. Kung mauubos ang mga paninda niya, maganda na ang kita, makakapagsarap pa siya ng maaga. Gabby, baka gusto mo ulit magpaigib ng tubig. Biglang sulpot ni Winston sa harapan niya. Hindi na kailangan Winston. Dahil bumalik na ang koneksyon ng tubig namin. Ikaw, baka gusto mo ulit ma-black ayan. Hindi pa talaga ito nadala sa ibinigay niyang suntok rito. Ha, Winston! Namiss ka namin! Tilian ng 4 na babaeng nasa pharmacy sa tapat ng pwesto ng prutasan ni Gabby. Napaangat ang kiray ng dalaga. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga babaeng yon ay mga pick-up girl at sa kabilang barangay nakatira. Gusto mo ba ng aliw ngayong gabi? Libre na basta ikaw. Malanding sabi ng babaeng nakasuot ng tube na damit na humulma sa malaki at lawlaw nitong hinaharap. Iwinagayway nito ang hawak na kondom na binili sa pharmacy. Napangiwi si Gabby. Pasa ko dyan girls. Kayo na lang ililibre ko. Gusto niyo ba ng papaya? Alok ni Winston sa mga babae. Sure, basta basing laki ng mga papaya namin. Hirit ulit ng babaeng may hawak na kondom. Bilhin ko na lahat ng natirang papaya mo, Gabby. Sabi sa kanya ng binata. Sigurado ka bang babayaran mo to, Winston? Aniya, saka tinimbang ang 6 na pirasong papaya. 370 ito. Sige, pakibalot. At pakibigay sa kanila. Wika ng lalaki. Basta talaga mga babaeng malalaki ang mga papaya, ang galanti mo, no? Kapang-uyam na sabi niya sa binata. Oo naman. Kaya nga, ang lakas ng dating mo sa akin eh. Dahil dyan sa sariwa at malaki mong papaya. Makahulugang sabi ni Winston na may pilyong ngiti
at nakasentro ang mga mata sa dibdib niya. Gusto mong upakan na naman kita dyan? Aniyang inuumang ang kamao. Sige, pag inupakan mo pa ako ulit, hahalikan na kita. Abat! Higil na sabi niya. Bago pa ito mahampas ng nahawakang crates ni Gabby, ay mabilis na nawala si Winston sa harapan niya. Nakapasok na ito sa pinto ng parlor ni Donna. Winston, asa na yung bayad mo rito sa papaya? Sigaw niya. Mamaya, iaabot ko sa'yo. Magpapagupit lang ako. Sumungaw ang ulo nito sa pinto. Nakakainis ka talaga. Wala nang nagawa si Gabby nang magsilapitan na ang mga babae at kunin ang mga papayang ibinalot niya. May iniwan ba para sa papaya ko si Winston kagabi? Tanong ni Gabby sa kaibigang si Donna. Kasalukuyan siyang naroon sa beauty parlor nito. Gabriela? Nanlalaki ang mga matang bulalas ng baklita habang nakatingin sa dibdib niya. Gaga! Yung bayad sa prutas ko, hindi sa dibdib ko. Wala. Wala siyang iniwan. Tsaka hayaan mo na yun si Winston. Marami namang pangbayad yun. Halika na at may live selling ako ngayon. Kung marami ang minors, malaki rin ang komisyon mo. Hinila nito ang kamay niya. Pre-love dress ang mga ibinebenta ni Donna online. At tiyak na siya na naman ang gagawin nitong modelo. Ayaw man niya dahil masyadong sexy ang mga damit, napipilitan na lang si Gabby dahil nangihinayang siya sa kikitain. Nagbihis na siya ng unang dress na ibebenta ni Donna. Samantala, matapos pasahin ni Winston ang address na itinek sa kanya, ay agad siyang naghanda. Agent Carpio, sunduin mo na ako sa labasan. Iiwan ko ang motorsiklo ko. Palabas na ako. Pagbibigay impormasyon ni Winston sa kausap sa pamamagitan ng suot na earpiece. Copy that, Captain. Tugon naman nito. Naglalakad na si Winston patungo sa kotse nag-aantay sa kanya nang mapahinto sa tapat ng beauty parlor ng baklang si Donna. Napangiti siya nang makita ang astig niyang landlady. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at isang kulay itim na bodycon dress ang suot nito na humakab sa may kalakihan nitong mga dibdib. Maliit na bewang at maumbok na puwetan. Malayo sa karaniwang panlalaking mga isinusuot nito. Gusto niya sanang daanan pa ito upang asarin. Ngunit tumaway na si Carpio mula sa bintana ng dala nitong sasakyan. Gabby, ayusin mo naman yung pose mo. Yung nakakaakit. Hindi yung mukha kang mananakit. Reklamo ni Donna sa kaibigan. Donato, yung damit ang ibinibenta mo, hindi ako. Kailangang feel din ng modelo yung damit para mas maengganyo ang mga customers. Paliwanag ng baklita. Tumalikod ito at nagdemo ng pose. Napalingon si Gabby sa labas ng beauty parlor at nakita si Winston. Winston! Tawag niya sa lalaki. Hindi alintana ang sexing kasuotan. Mabilis siyang lumabas upang habulin ito. Winston, yung bayad mo sa papaya ko! Baka kung saan na naman madistino ang makunat na lalaki at abutin pa ng buwan bago makabalik. Kailangan niya itong masingil. Mabilis ang mga hakbang ni Winston kaya hindi ito naabutan ng dalaga. Hanggang sa makasakay sa itim na sasakyan. Determinado si Gabby na habulin nito kaya hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang e-bike na nakaparada sa tapat ng prutasan at minanoobra ito. Sinundan ang itim na sasakyan. Walang kamalay-malay si Donna na wala na sa likod niya ang modelong tinuturo ang mag-pose. Sa isang resto bar huminto ang sasakyan ni Winston. Nahirapang pagpark ang dalaga ng kanyang e-bike. Kaya bago pa man niya malapitan ang sakay ng sinundang sasakyan, ay nakababa na ito. Napagpasya ni Gabby na antayin na lamang si Winston sa kotseng sinakyan nito. Paano nagkaroon ng sasakyan si Winston? Tanong niya sa sarili.
Lumipas ang isang oras, hindi pa rin bumabalik si Winston. Balak na niyang umalis at umuwi na lamang nang may dalawang lalaking lasing na palapit sa kanya. Napaatras si Gabby. Anong kailangan nyo? Inihanda niya ang kamao. Miss, mag-isa ka lang yata. Komento ng isa, halos malaglag na ang malalaking mga mata sa paghagod ng tingin sa katawan niya. Huwag kayong lalapit. Banta niya sa mga ito. Magkikipagkaibigan lang naman kami. Sabi naman ng isang kasama. Muli pa sana itong magsasalita. Ngunit pinatikim na ito na ang kamao ni Gabby. Ang isa namang humawak sa braso niya ay pinilipit niya ang kamay. Bago makabawi ang mga ito ay agad siyang pumasok sa itim na sasakyan ni Winston. Swerte naman at nakabukas iyon. Boss, mukhang maraming babaeng dumating ngayon. Sabi ni Carpio sa kasamang si Mr. Lim. Edad 55. Kayo ang swerte sa negosyo ko, Carpio. Lalo na itong si William. Mabilis magtrabaho. Dahil dyan, yung mga babaeng bagong dating ngayon, dadalhin sa Malaysia. Pwede kayong mamili kahit ilan pa, ibabalato ko na sa inyo. Tinapik ni Mr. Lim ang balikat niya. Ayos! Bulalas ni Carpio. Boss, may regalo din kami sa'yo. Hindi pwedeng kami lang ang masaya ngayong gabi. Wika ni Winston, also known as William. Abot tenga ang naging ngiti ng matanda. Lingid sa kaalaman ni Mr. Lim, makahulugan ang tinginan ni Winston at Carpio. Nang makarating na sila sa pinag-iwanan ng sasakyan, pinagbuksan ni Winston ng backseat si Mr. Lim nang hindi napapansin ang babaeng nakasiksik sa dulo. At nang makapasok na ang matanda ay sumampa na siya sa passenger seat. Si Carpio ang nasa driver seat dahil ito ang magmamaneho. Winston! Sabay-sabay na napalingon ang tatlo sa babaeng nagsalita. Gabby! Kulat ngunit mahinang nasambit ni Winston. Anong ginagawa mo rito? Sa lubong ang mga kilay na tanong nito. Yung bayad mo sa papaya ko! Anak ng konsumidong nasambit ni Winston. Napatingin ito kay Carpio. Napailing-iling naman. Mapupurnada pa yata ang misyon nila ngayong gabi. Dahil sa sigurista niyang landlady. Ito ba yung regalo niyo sa akin? Magaling ka talagang mamili, William. Tiyak pag-aagawan to ng mga parokyano. May ngiting aso na sabi ni Mr. Lim. Umusod ito ng upo palapit kay Gabby. Boss, hindi yan ang regalo ko sa'yo. Si Winston mabilis na bumaba ng passenger seat at lumigid sa pwesto ng kinauupuan ni Gabby. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Mapuputol niya ang kamay ng manyakis na matanda kapag dumampi ang kamay nito kay Gabby. Miss, nagkamali ka yata ng sinakyan. Makakalabas ka na. Hinila siya ni Winston palabas ng kotse. Ano bang pakulo nito at umaarteng hindi siya kilala? Ganun ba ito kakunat at ultimo 370 pesos ay ang hirap singilin? Sa isip ni Gabby. Gabby, anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na. Delikado ang pagsunod-sunod mo sa akin tapos ganyan pa ang suot mo. Pautos na bulong sa kanya ni Winston. Ang kunat mo kasi, akin na yung bayad mo at talagang uuwi na ako. Dumukot sa bulsa ng pantalon si Winston. At sa reaksyon nito ay para bang gusto siyang kutusan. William, ako nang bahala sa kanya. Sabad ni Mr. Lim na nakalabas na rin pala ng sasakyan. Miss, anong pangalan mo? Ako na ang magbabayad sa'yo. Name your price. Iniiwas ni Gabby ang braso nang akma itong hahawakan ng tinawag na boss ni Winston. May dumating na itim na van. Bumaba mula roon ang tatlong matatangkad na lalaki. Ang nasa gitna na tila leader ay lumapit sa matandang kasama ni na Winston. Pa, may ibinulong ito sa matanda. Balik na tayo sa pier, William. Yakag ni Mr. Lim. Napaisip si Gabby. Bakit William
ang tawag na matandang lalaki kay Winston. Nang tumingin sa kanya ang matanda ay malawak itong ngumiti. At basta na lamang hinila ang kamay niya papasok muli sa itim na kotse. Sinundan lang naman ni Gabby si Winston para singilin kung bakit nakarating siya sa pier. At ang pier na kinaroroonan nila ngayon ay may nakadaong na malaking barko. Tiyak sa labas ng Pilipinas ang tungo nito. May mga babaeng isinasakay rito at ang mga babaeng yon ay tila wala sa sariling katinuan. Para bang high sa drugs ang mga ito. Gusto na niyang makaalis sa lugar na yon. Kinukutuban na ng masama si Gabby. Armado na mga baril ang mga bantay na nakapaligid sa pier. Nagduda na siya sa pagiging security guard umano ni Winston. Ngunit wala siyang kakilala roon maliban rito. Kaya mas pinili niyang sundin ang sikretong pagsenyas nito na huwag siyang maingay at umayon na lang muna sa nangyayari. Pa, arbor ko na tong si Miss Sexy. Paalam ni Abel sa amang si Mr. Lim. Ito ang leader na bumaba kanina sa itim na van. Aktong aakbay kay Gabby. Ngunit mabilis na nahila ni Winston ang braso niya. Boss, diba sabi mo bahala ako mamili ng babae ngayong gabi? Siya ang gusto ko. Litong napatingin si Gabby sa mga lalaking nag-uusap. Anak, pasensya ka na. Naunahan ka ni William. Mamili ka na lang muna ng iba. Pero pa, siya ang gusto ko. Protesta ni Abel, may galit sa tinig. Tapik sa balikat ni Abel ang sagot ng ama. Pagkatapos ay umalis na ito. Masamang tingin naman ang ipinukol ni Abel kay Winston bago sila iniwan. Winston, hindi ka ba totoong security guard? Agad niyang tanong sa binata. Hindi. O edi sindikato ka nga? At kasamahan mo ang mga yon? Hindi rin. Sagot nito. Hinubad ang suot na leather jacket at sinuot sa kanya. Nalulunod akong tumingin. Feel yung tura nito habang nakatingin sa dibdib niya. Tinakpan ni Gabby ng kamay ang mukha ng lalaki upang tigilan nito ang kakapansin sa dibdib niya. Kung ganon, ano ka Winston? Ako lang naman ang bahala sa iyo ngayong gabi. Tinanggal ni Winston ang kamay niya sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang maraming tanong Gabby. Basta akin ka ngayong gabi. Pasipol-sipol na inakbayan siya nito. Dinala siya ni Winston sa tagong parte ng pier kung saan naroon ang mga container van. Magtago ka lang dito. May darating na sasakyan na siyang susundo sa'yo para maghatid sa'yo sa bahay niyo. Bilin ni Winston sa dalaga. Akma na itong tatalikod. Teka, saan ka pupunta? Pigil niya sa braso nito. Tumaas ang sulok ng labi ng lalaki. Huwag ka mag-alala mahal, uuwi rin ako agad. Hinarap siya nito. Inampas ito ni Gabby dahil palapit ng palapit sa kanya si Winston habang siya naman ay paatras ng paatras hanggang sa mapasandal siya sa asul na container van. Idinikit ni Winston ang hintuturo sa labi niya upang bigyang babala si Gabby na huwag gagawa ng ingay dahil may narinig itong mga yabag na papalapit sa kanila. William, bakit may babae pa rito sa ibaba? Tanong ng isa sa mga lalaking parating. Ernesto, balato sa akin tinubos. Huwag kayong istorbo. Sagot ni Winston. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nang bigla na lamang siyang halikan ni Winston sa labi. Swerte ni William. Hanip ang katawan ng chika babe. Bulalas ng isa sa kasama ng tinawag na Ernesto. Nang umalis na ang dalawang lalaki, ay saka pa lang binitawan ni Winston ang labi niya. Dahil nagulat sa ginawa ng pangahas niyang tenant, ay natulala si Gabby. Hindi tuloy niya napansing, hinihila na siya ni Winston paalis sa lugar na yon. Gabby, gusto mo pa ba ng halik? Akma itong yuyuko. Mabilis niya itong itinulak. Winston, William o sino ka pa, binabalaan kita. Banta niya rito.
pinagtawanan lang siya ng lalaki. Boss Abel, dula talaga ako kay William. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Abel. Akma nilang makakasalubong ang mga ito. Tumigil sila sa paghakbang at kumuble habang hinatak siya ni Winston patago sa likod nito. Nagbigay babala na huwag siyang gagawa ng ingay. Sa tingin mo ako hindi? At hindi lang ako nagdududa sa William na yan. Alam kong espiya yun. Malakas lang siya kay Papa kaya hindi ko maitumba. Umiyom ang kamao ni Abel. Boss Abel, papayag ka bang hindi makuha kay William yung tatipuhan mong babae? Tanong pa ng isang tauhan. Syempre hindi. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Ikanasa ni Abel ang hawak na barel. Hanapin niyo si William at dalhin sa akin yung babae. Utos nito. Masusunod, boss. Mabilis na tumalima ang mga tauhan ni Abel. Nanaginip siya ng gising. Kung inaakala niya makukuha ka niya sa akin. Bulong sa kanya ni Winston. Mula sa pinagkakakublihan ay natanaw ni Gabby na nakatingin sa gawin nila si Abel. Winston, nakita niya yata tayo. Kinakabahang sabi ng dalaga. Kaya ko siyang labanan, Gabby, kahit makita niya tayo. Kampanteng sabi ni Winston. Pero marami sila. Giit niya. Nilingon siya ni Winston. Inginuso nito ang isang hagdanan paakyat sa isang container van. Aakyat tayo dyan? Nag-aalala siya dahil maiksing bodycon dress lang ang suot niya. Tiyak na hindi siya makakagalaw ng maayos kung aakyat siya. Sa taas lang tayo pwedeng dumaan. Inilibot ni Gabby ang paningin. Tama ang sinabi ni Winston. Wala silang ibang pwedeng daanan. Maliban roon. Dahil dead end na ang nasa likuran nila. Maliban na lang kung gusto nilang salubungin ang grupo ni Abel. May tao ba dyan? Narinig nilang tanong ni Abel. Akit na. Sabi ni Winston. Pero panay ang hatak niya pababa sa laylayan ng suot na maiksing damit. Hindi ko naman titingnan yan eh. Sisilipin ko lang. Nakuha pa talagang magbiro ng kumag na si Winston. Napilitang sumampa sa hagdanan si Gabby dahil palapit na ang tinig ni Abel. Nasa ikalimang baitang na ng hagdanan si Gabby nang tingnan niya sa ibaba si Winston. Nakaapak na rin ito sa unang baitang at ang lapastangang lalaki ay halos mabali ang leeg sa pagtingala sa kanya. May suot siyang cycling pero pakiramdam niya'y nakikita na nito ang mga itinatago niya. Winston, wag ka nga mabuaso dyan. Sabi niya rito. Pilit pinagdidikit ang mga hita. Wala nga akong makita eh. Pangiting-ngiting sagot nito. Winston! Wag kang maingay, palapit na sila. Paalala nito. Inumangan niya ito ng kamao bago nagpatuloy sa pag-akyat. Pareho na silang nasa itaas ng container van nang matuntun ni na Abel ang kinakapwestuhan nila kanina. Mukhang galing sila dito, Boss Abel. Sabi ng isang tauhan. Boss, may hagdan dito. Sabi naman ng isa pa. Sabay-sabay na lumingon ang mga sanggano sa itaas. Paeng, akyatin mo nga. Silipin mo kung may tao sa taas. Utos ni Abel. Sige, boss. Sabay na nagyuko ng ulo, sina Gabby at Winston nang tumingala ang mga naghahanap sa kanila. Kailangan natin makababa sa kabila, Gabby, bago makaakyat dito si Paeng. Pero paano? Walang hagdan dyan. Sinilip ni Gabby ang kabilang side ng container van na bababaan nila. 2 patong ng malaking container van ang kinalalagyan nila kaya may kataasan. Tatalon tayo, sabi ni Winston. Ano? Kung hindi siya nakasuot ng dress, hindi siya mag-aalangang tumalon. Tara na, akong bahala sa'yo. Pero Winston, mauna na akong tumalon. Antayin kita sa baba. Ani mo pusang, mabilis na tumalon si Winston. Gabi! Senyas nito, pinatatalon na rin siya. Urong sulong ang mga paa ni Gabby
nagdadalawang isip siyang tumalon dahil makitid ang kababag sa kanya. Maliit na espasyo lang iyon ng pagitan ng dalawang container van. Kung doon kasi sila tatawid sa kahilerang mga container van ang inakyatan nila, makikita pa rin sila ng tauhan ni Abel. Pero kung bababa na sila dito pa lang, hindi na sila nito masusundan. Hinto! Sa tagal niyang mag-concentrate sa pagtalon, ay naabutan na siya ni Paeng. Kaya kahit hindi pa naman dapat siya tatalon, ay humakbang na ang mga paa ni Gabby. Umagsak siya at nadaganan si Winston. Ang mukha niya ay muntik nang masubsob sa simento. Mabuti na lang at naitukod niya ang mga kamay. Ngunit ang nag-uumapaw niyang mga dibdib ay nakasubsob sa mukha ni Winston. Habang ang mga kamay ng lalaki ay naramdaman niya na nakayakap sa pang-upo niya. Nangamatis ang mukha ni Gabby. Bastos mo, Winston! Akma siyang tatayo. Ngunit pinigilan siya ng binata dahil paikot-ikot ang liwanag ng flashlight sa paligid. Ilang minuto rin sila sa ganung posisyon. O ang dalaga ay ilang na ilang sa posisyon nila, ang damuhong si Winston naman ay enjoy na enjoy sa pagkakasubsob sa dibdib niya. Tila wala itong pakialam kahit hindi na ito makahinga. Nang pareho na silang makatayo, parehang hampas niya sa balikat ni Winston. Nakakainis ka, Winston! Oh, bakit naman? Patay mali siyang umiiwas ito sa mga hampas niya. Ang bastos mo! Aba, ikaw kaya itong tumagan sa akin. Wala nga akong reklamo kahit nalulunod na ako eh. Pilyo ang ngiting, tugo nito. Makahulugan ng tingin sa mga dibdib niya. Manyak! Napayakap siya sa sarili at itinaas ang zipper ng suot na leather jacket hanggang sa leeg. Patawa-tawa lang si Winston. Maya-mayay, bahagya itong dumistansya kay Gabby. Pinindot ang earpiece at may kinausap. Hindi nagtagal, dumating ang driver ng itim na sasakyan kanina. Carpio, anong balita sa backup? Tanong ni Winston sa lalaking dumating. On the way na, Captain. Kasama ang mga kapulisan. Mabuti. Wika ni Winston. Ikaw nang bahala sa kanya. Siguraduhin mong ligtas siya makakauwi. Bilin nito kay Carpio. Safe and sound, Captain. Sumaludo ang tinawag na Carpio. Pero bakit? Captain ang tawag nito kay Winston. At ano yung backup ng mga pulis? Tara na po, Ma'am Gabby. Magalang na sabi ni Carpio. Itinuro nito ang dalang sasakyan. Napatingin siya kay Winston. Nagtatanong ang mga mata. Tumango ang lalaki. Pahiwatig. Nakasamahan ito ni Winston at mapagkakatiwalaan ang tinawag na Carpio. Walang choice si Gabby, kundi pagkatiwalaan si Winston. Mas maigi na yon kaysa mapunta siya sa kamay ni Abel. William, alam kong nariyan ka lang sa paligid. Bigay mo na sa akin yung babae kung ayaw mong ibisto ko kay Papa ang pagiging espiya mo. Hindi pa man nakakahakbang si Gabby, kasunod kay Carpio ay narinig nila ang tinig ni Abel sa di kalayuan. Sige na, Carpio. Aharapin ko lang tong si Abel. Napupundi na ako sa isang to. Kailangan bago magkagulo mamaya, maiuwi mo na si Gabby. Masusunod, Captain. Naghanda si Winston sa paghaharap nila ni Abel. Tinapa nito ang baril sa bewang. Pagkatapos ay lumabas na sa pinagkublihan nila. Anong gagawin ni Winston? Naitanong niya kay Carpio. Bibigyan ng leksyon si Abel. Pero mag-isa lang siya. Maraming tauhan si Abel. Baka mapahamak lang si Winston ng dahil sa akin. Ma'am Gabby, wag ho kayo mag-alala. Kayang-kayang patumbayin lahat ni Captain ang mga yan. Alam niyo ho ba nung nasa army kami? Pinatumba lang mag-isa ni Captain ang 200 tulisan. Kwento ni Carpio. So, sundalo kayo? Dati ho kami sa US Army. Nagulat siya sa sinabi ni Carpio. Bakit nagtatrabaho na kayo ngayon sa mga sindikato? Nasa misyon ho kami. Nakarinig sila ng kumusyon at putok ng baril. Hindi niya alam pero nag-alala siya sa kaligtasan ni Winston.
Sinilip niya ang nangyayari sa pinanggalingan ng komosyon. Mula roon ay nakita niya si Winston, mag-isang nakikipaglaban sa nasa 10 tagasunod ni Abel. Tama nga si Carpio. Sa galing makipaglaban ni Winston gamit lamang ang hand-to-hand combat, tiyak na magagapi nito ang mga kalaban. Carpio. Natigil siya sa gustong sabihin. Dahil nang balingan niya ng muli si Carpio, ay nakikipagbuno na rin ito kay Paeng. Ma'am Gabi, mauna ho kayo sa sakyan! Sigaw ni Carpio habang patuloy sa pagpagbuno kay Paeng. Pero alanganin siyang sundin ang sinabi nito dahil tanaw niya sa kinaroroonan si Winston. Oo nga't malapit na nitong magapi ang mga tauhan ni Abel. Pero sa likod nito'y naroon mismo si Abel at nakatutok ang baril nito kay Winston. Babalik ako, Carpio! Wika ng dalaga. Pagkatapos ay dumampot ng tubo. Dahil malapit lang sa pwesto niya si Abel at nakatalikod dito, kaya mabilis niyang nahampas ng tubo ang kamay nitong may hawak ng baril. Pumutok pa rin ang baril, ngunit sa semento na tumama ang bala. Siyang paglingon naman ni Winston. Lumapad ang ngiti nito nang madiskubreng iniligtas siya ng siguristang landlady. That's my girl. Sinong? Ikaw? Galit na sabi ni Abel, habang sapo ang brasong tinamaan ng tubo. Lumaban ka ng patas! Sabi ni Gabi rito. Namula ang mga mata ni Abel sa galit. Akto siyang susugurin. Ngunit nakatikim na ito ng kamao ni Winston. Umandusay ito sa semento. Abel, pumapatol ka pala sa babae. Sabi ni Winston. May dumating na 2 pang tauhan at pinaputukan sila. Yuko! Mabilis na nahawakan ni Winston ang ulo niya upang iyuko. Pagkatapos ay hinila siya nito patagong muli sa mga container van dahil patuloy silang pinauulanan ng bala. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Winston, pinindot ang noo niya. Ang alin? Ang basta-basta mong pagsugod kay Abel. Huwag mo nang uulitin yun ha, delikado. May narinig silang sira na ng mga pulis. Gabi, dumating na ang backup. Bumalik ka na doon sa sasakyan ni Carpio. Kailangan kong mahuli sina Abel at Mr. Lim. Paalam ni Winston pagkatapos ay tumalikod na. Winston! Mag-iingat ka. Pahabol na sabi niya. Lumingon si Winston. Pilyo ang ngiti. Kakagusto ka na ba sa akin? Kaya ka nag-aalala? Tanong nito. Hinirapan niya ang lalaki. Pabalik na si Gabi sa pinag-iwanan niya kay Carpio. Nang bigla sa kanyang likuran ay may pumigil sa braso niya at may kung anong ipinaamoy sa kanya sa pamamagitan ng panyong ipinantakip sa ilong at bibig niya. Pagkatapos nun ay nandilim na ang paningin ni Gabi. Hinilot-hilot ni Gabi ang sentido dahil bagyang sumasakit ang ulo niya. Gabi, kumusta pakiramdam mo? Nag-aalala ang tinig ng katabi niya. Nang maalala ni Gabi ang nangyari, bago siya mawala ng malay, ay agad siyang nagmulat ng mga mata. Winston! Nakahinga siya ng maluwag nang makilala ang katabi niya. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang sasakyan at magkatabi sila ni Winston sa backseat. Nakakbay ito sa kanya habang nakadantay pala ang ulo niya sa balikat nito. Anong nangyari? Nailang siya sa posisyon nila ng binata kaya umayo siya ng upo at bahagyang dumistansya kay Winston. Muntik na ho kayo makuha ni Mr. Lim. Pinaamoy kanya ng pampatulog. Mabuti na lang at nailigtas ka ni Captain at nahuli ang matanda. Yun nga lang, nakawala si Abel dahil mas inuna kang iligtas ni Captain. Kwento ni Carpio. Ito ang nagmamaneho ng sasakyan. Tumikhim si Winston upang patigilin ang kadaldalan ni Carpio. Kalalaking tao ay masyadong madaldal. Agad namang nanahimik si Carpio. Napatingin si Gabi kay Winston. Hindi niya maintindihan kung bakit
Ganun na lamang kumabog ang dibdib niya nang malamang mas inuna nito ang kaligtasan niya kaysa sa mahuli si Abel. Pasensya na, malpak pa yata ang misyon niyo dahil sa akin. Paumanhin ni Gabby. Wag mo nang isipin yun. Mahulog din sa mga kamay ko yung Abel na yan. Saad ni Winston. Captain, nandito na tayo sa headquarters. Wika ni Carpio. Tara na. Yakag ni Winston. Nagpauna nang bumaba ng sasakyan. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ilang mga impormasyon pa ba ang malalaman niya tungkol sa totoong trabaho ni Winston? Magre-report lang ako kay General. Tugon ng binata. Winston! Kanina ka pa hinihintay ni General Cruz. Matamis ang ngiting bati sa kanila ng isang babaeng sumalubong sa loob. Malagkit ang tingin nito kay Winston. Ngunit ang mapatingin sa kanya ay tila na dismaya. Agent Rosa, sige pupunta na ako sa opisina niya. Tugon ni Winston. Bahagya nitong tinapik ang balikat ng kasamahan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Gabby ang pasimpleng paghimas ni Rosa sa balikat nito kung saan tinapik ni Winston. Gustong umangat ng kilay niya. Winston, ano nangyari? At mukhang kinalawang ka ngayon. Salubong ni Director General Ricardo Cruz kay Winston na makapasok ng binata sa opisina nito. Nagkaroon lang ho ng kaunting aberya. Hindi ako nagdududa sa kakayahan mo, Winston. Ikaw ang pinakamagaling na agent ng intelligence agency. Nagtaka lang ako kung bakit sa unang beses ay may nakatakas sa sindikato sa kamay mo. Hindi ho may iwasan yung General. Pero bigyan niyo ho ako ng 3 araw at titiyakin kong mahuli ko rin si Abel Lim. Kumpiyansang sagot ni Winston. Yan ang gusto ko sa'yo. Wika ng superior. Tumayo ito mula sa kinauupuan at tinapik ang balikat ni Winston. Niyakag ito paupo sa sofa sa loob ng opisina nito. Siya nga pala maiba ako. Tumawag ka na ba sa mama mo? Abay, panay ang paalala sa akin ni Ate Mercy. Bigyan daw kita ng bakasyon para makadalaw ka naman sa kanila sa Germany. Sabi ng general at yuhin din ni Winston dahil kapatid ito ng mama niya. Hindi pa ho, uncle. Pero susubukan ko. Subukan ko siyang tawagan bukas. Tumango ang tiyuhin. Sige, tawagan mo siya. At pinagagalitan ako, hindi daw kita binibigyan ng bakasyon. Kaya hindi ka pa daw makahanap ng mapapangasawa kahit 31 ka na. Napakamot sa batok si Winston at napatingin sa labas ng opisina ng tiyuhin. Mula roon ay tanaw niya si Gabby, nakaupo sa waiting area at palingalinga. Sinundan ng tingin ng tiyuhin ang babaeng tinatanaw niya. Pagkatapos ay napangiti ito ng makahulugan. Mula sa opisina, dinala siya ni Winston sa isang apartment building. Ang kasama nitong si Carpio ay naiwan na sa headquarters. Ang apartment na iyon na pinuntahan nila ay nasa 5 palapag at sa bawat palapag ay may tigli-5 pinto. Kabuuan, 20 unit mayroon ang building na iyon. Ang bawat pinto ay may malaking garahe sa harapan. Tiyak na ang mga nangungupahan doon o hindi man nag-oopisina ay may magagandang pinagkakakitaan. Dahil paniguradong may kalakihan ang upa roon. Winston, kaninong apartment ang pupuntahan natin? Tanong ni Gabby. Apartment ko. Sagot ni Winston. Ha? Baka pwedeng ihatid mo na ako sa San Andres. Tiyak na nag-aalala na sa akin sina Lola. Gabby, maghahating kami na. Tsaka wag mo nang alalahanin sina Lola Rosana. Dahil tinawagan ko na si Donna. Siya ang kasama ng mga lola mo ngayon. Pero Winston, Gabby, nakatakas si Abel at paniguradong babalikan ka niya. Delikado kung uuwi ka sa inyo. Baka madamay ang 2 matanda. Kaya habang hindi pa nahuli si Abel, dito ka muna sa poder ko. Saad ni Winston. Ano? Nasambit ng dalaga. Huwag ka mag-alala. Safe ka sa lugar ko. Sa akin lang hindi. Birong sabi nito.
Inilan na siya papasok ng gate. Nasa ika-5 palapag ang unit ni Winston. At sa tingin ni Gabby, ito ang pinakamalaki sa lahat. Kumpleto at moderno ang mga kagamitan. Tiyak na mamahalin. May ganito ka naman pala kalaking apartment. Bakit ka pa nangungupahan sa amin? Nagtatakang tanong ni Gabby. Dahil sa landlady kong maganda at sexing babae na lalaki pumorma. Pilyo itong ngumiti. Siya ba ang tinutukoy nito? Pinamulahan ng pisngi si Gabby. Winston, kailan ka ba magseseryoso? Halakhak ang itinugon ng lalaki. Pagkatapos ay hinila siya patungo sa kusina at nagbukas ng refrigerator. Magluluto lang ako ng mabilis na late dinner natin. At habang tinitira ko yun, pwede ka munang maligo. 2 ang kwarto nitong apartment ko. Yung dulo ang silid ko. Yung katapat ang guest room. Paano yung pampalit ko? May mga damit pambabae sa guest room. Sagot nito. Napataas ang mga kilay ni Gabby. So marami palang babae ang inuuwi rito si Winston. Matapos maligo sa guest room, ay naghalongkat si Gabby ng mga damit sa closet. Kalahatan sa mga damit pambabaeng naroon o hindi man may ikse ay mga backless. Mas tiring pa yata ang mga iyon kumpara sa mga dress na ibinabenta ni Donna online. Gabby, tara nang kumain para makapagpahinga na tayo. Sigaw ni Winston sa labas ng pinto. Lalabas na! Sagot naman ng dalaga. Nakahanda na ang midnight pasta nang magtungo si Gabby sa kusina. Nakasimangot siyang naupo sa hapagkainan habang panay ang hila pababa ng lalaya ng suot na dress. Bakit sambakol yung mukha mo? Natatawang tanong ng lalaki. Wala ka man lang bang maayos na damit na ipapasuot sa akin, Winston? Sobra naman kay Ix mga kasuotan ng mga babaeng inuuwi mo rito. Saan ka ba naiinis? Sa maiksing dress na suot mo o sa mga babaeng dinadala ko rito? Nanunod yung tanong nito. Ewan ko sa'yo, Winston. Nababasa ba nito ang nasa loob niya? Ikaw pa lang ang unang babaeng dinala ko rito sa apartment. Ang mga damit na yung sa guest room ay sa bunso kong kapatid. Kaya huwag ka na magselos dyan. Paliwanag ng lalaki. Naglagay ito ng pasta sa plato niya. Hindi ako nagsiselos, no? Pangiti-ngiti lang na umupo na rin ito at nagsimulang kumain. Nasaan na pala yung kapatid mo? Baka magalit dahil pinakaalaman ko ang mga gamit niya. Tanong ng dalaga. Bumalik na sa Germany. Tsaka hindi magagalit yun. Matutuwa pa ngayon kapag nakilala ka. Germany? Tumango si Winston. Sa Germany nakabase ang pamilya ko. Ano ba talaga ang totoong pagkatao at trabaho mo, Winston? Tumigil sa pagsubo ang lalaki. Sumandal sa upuan at tumitig sa kanya. Ako lang naman si Winston Cruz Miller. Half Filipino, half German. Filipina ang nanay ko at German naman ang tatay ko. 2 lang kami magkapatid. Ako ang panganay. Dati akong kapitan ng US Army. Pero ngayon, nagtatrabaho na ako bilang secret agent ng intelligence agency dito sa Pilipinas. Ang mission ko ngayon ay hulihin ang drug lord at human trafficker na mag-amang Lim. Kwento ni Winston. Matango-tango naman si Gabby habang dahan-dahang hinunguya ang isinubong pasta. Kaya pala, madalang lang kung umuwi ng San Andres ang lalaki dahil madalas ito sa misyon at hindi pala ito totoong security guard. Pero bakit ito naisipang mangupahan sa maliit at luma nilang paupahan? Totoo kayang dahil sa kanya? Napatingin siya kay Winston na nooy nakatitig pa rin pala sa kanya. Nababasa na naman marahil nito ang tanong sa isip niya, kaya kinindatan siya. Nag-init ang pisngi ni Gabby. Busog na ako, salamat sa pasta. Magpapahinga na ako. Mabilis siyang tumayo dahil bigla siyang nabingi sa kabog ng dibdib niya. Pahinga ka na, mahal. Panaginipan mo ako, ha? Pahabol na hirit ng lalaki. Nakatalikod na inumangan niya ito
ng kamao. Air condition at napakalambot ng kama ng guest room na tinulugan ni Gabby, kaya napasarap ang tulog ng dalaga. 8:00 na ng umaga nang bumangon siya. Balak niyang tawagan ang mga abuela para kumustahin ang kalagayan ng mga ito. Manghihiram muna siya ng cellphone ni Winston dahil naiwan ang telepono niya kagabi sa parlor ni Donna. Naabutan niya si Winston sa pintuan ng apartment nito at may kausap. Pasensya na Winston, padidelayed ang bayad ko ngayong buwan sa apartment. Nasa ospital kasi ang asawa ko ngayon at manganganak ng triplets, kaya cesarean. Sabi ng lalaking kausap ni Winston. Nangangalumata ito, halatang walang tulog. Ayos lang Miguel. Sige, unahin mo muna yung gasto sa panganak ng asawa mo. Tugon ni Winston. Siya nga pala, may pera ka pa ba dyan? Dagdag tanong nito. Tinukot ang wallet sa bulsa ng likod ng pantalon. Kumuha ng 10,000 at inabot kay Miguel. Ito, panadag mo sa gastos niyo sa ospital. Naku, nakakahiya naman sa'yo Winston. Pero salamat pasensya na talaga. Payuko-yuko at mangiyak-iyak na nagpasalamat si Miguel. Tumango si Winston. Sige na, baka kailangan ka ng asawa mo. Ikaw ang may-ari ng apartment building na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Gabby nang makaalis na si Miguel. Bahagyang nagulat si Winston nang makita siya sa likuran nito. Oo, tumango ito. Hindi niya akalaing ang makunat niyang tenant ay may sarili rin palang apartment building at mabait na landlord. Meron din akong mga unit sa Makati, sa Taguig, sa Pasay, at ha? Huwag ka nang magulat dyan. Ikaw ang magmamanage ng mga yan balang araw. Ano? Wala. Halika na't mag-almusal na tayo. Hinilala nito ang kamay niya. Habang wala ako, pwede kang maghanap ng mapaglilibangan mo dito sa bahay. Pwede ka rin mangapit bahay kung gusto mo. Mababait ang mga tenant ko dito. Paalam ng binata. Kasalukuyan ito nagsusuot ng leather jacket nito. Umano'y aalis at may lalakarin. Pero Winston, kailangan ko na makauwi at maghanap buhay. Paan ang pangailangan ng mga lola ko? Huwag mo na silang alalahanin. May stock na sila ng grocery pang 1 taon. Nagpadala na rin ako ng pera kay Donna kung kailanganin nila. Kumuha na rin ako ng magaling na ospital at doktor para sa pagpapagamot ni Lola Mats. Wika ni Winston. Napanganga si Gabby sa sinabi nito. Winston, bakit mo ba ginagawa to? Dahil niligtas mo ko sa muntik ng pagbaril sa akin ni Abel, hindi ba? Napakamot sa dulo ng kilay na sagot ng lalaki. Pero iniligtas din naman siya ni Winston sa kamay ng matandang Lim. Ano ba talaga ang dahilan nito? Karon ba ito kabait at kagalante sa mga nangangailangan? Ang maghapong mag-isa sa apartment ni Winston ay ginugol ni Gabby sa paglilinis ng buong bahay. Naglaba rin siya ng maruruming damit nito at nagluto ng hapunan. Kaya kinagabihan dahil sa pagod, hindi niya namalayang nakatulog pala siya sa sofa sa salas. Pakiramdam ni Gabby ay may nagmamasid sa kanya. Kaya bigla siyang nagmulat ng mga mata. Nabungaran niya ang gwapong mukha ni Winston na kangiting nakatunghay sa kanya. Magandang gabi mahal. Bati nito. Winston, kanina ka pa ba dumating? Nailang man sa pagbati nito ay hindi siya nagpahalata. Tumango ang binata. Kumain ka na ba? Bumangon siya sa sofa. Umiling ang lalaki. Nanunodyo ang ngiti. Winston, bakit ba ang saya-saya mo dyan? Mataray na tanong niya. Para na rin kasi tayo mag-asawa. Hirit nito. Hindi tayo pwede Winston. Kaya bilisan mo nang hulihin si Abel para makauwi na ako sa amin. Akto siyang magtutungo sa kusina. Ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Winston. Salubong ang mga kilay nito ngayon. Babae ka Gabby. Umarang ito sa daraanan niya. Babae naman talaga siya.
sino ba ang nagsabing lalaki siya. Ang gusto niyang sabihin na hindi sila pwede ay dahil magkalayo pa lang estado nila sa buhay. Nagkang ilalapit ng binata ang mukha sa kanya, kaya mabilis siyang umiwas at nagtungo sa kusina upang ipaghain ito ng hapunan. Babae ka, Gabi. Seryosong bulong ni Winston sa tainga niya. Nasa likuran niya ito at iniharang ang mga braso. Corner siya nito dahil nakaharap siya noon sa mesa at naglalatag ng pagkain. Winston, ano bang ginagawa mo? Maupo ka na nga dun sa upuan mo. Tila nagtatambulan ang dibdib niya. Nararamdaman niya ang mainit na katawan ng binata sa likod niya. Marap ka muna. Mahinang sabi ng binata. Paano kung haharap inariyan ka sa likod ko? Inakala ni Gabi na wala na sa likuran niya si Winston dahil hindi na niya naramdaman ang katawan nito. Subalit pagharap niya ay nag-aabang pala ang mukha ng lalaki kaya nagkadikit ang mga labi nila. Winston, ano ba? Nagpuna siya ng labi at tinabig ito. Umakbang na siya upang iwanan si Winston. Dahil natataranta ay nadulas ang dalaga. Kung bakit ba naman kinuskus niyang maigi ang sahig kanina, madulas tuloy ito. Naslide ang paa niya at tiyak na babagsak siya sa sahig. Mabuti na lang at nariyan ang matipunong katawan ni Winston upang saluhin siya. Sa akin ka pa rin babagsak, Gabi. Pangko siya nito. Pagkatapos ay mabilis siyang naiupo sa kalapit na lababo. Winston, ibaba mo nga ako. Ayoko. Ano bang gusto mo? Gusto ko yung labi mo. Dahan-dahang ibinaba ni Winston ang mukha at sinakop ang mga labi niya. Napapikit na lang si Gabi. Sa unay, magaan lang ang mga halik ng binata na nunubok hanggang sa naging mapanukso upang tugunin niya ang mga halik nito. At nagtagumpay nga si Winston dahil tuluyang nagpatianod si Gabi sa nararamdaman sa binata. Kusang kumawit ang mga kamay niya sa batok nito. Hudyat sa binata upang palalimin ang mga halik. Hindi nagtagal ay gumalaw ang mga kamay ni Winston. Pinasok nito ang damit niya. Pagkatapos ay naramdaman ng dalaga ang pagkakatanggal ng hook ng kanyang bra. Napaungol siya nang maramdaman ang mainit na palad ni Winston sa dibdib niya, maging sa mga tuktok nito. Gabi, anas ni Winston. Iniwan ang labi niya upang ibaba ang mga halik nito sa leeg niya. Hindi alam ni Gabi kung paanong mabilis na natanggal ng lalaki ang damit niya at kung paanong mabilis na narating ng labi nito ang mga dibdib niya. Darang na darang ang dalaga, sensasyong ipinaparamdam sa kanya ni Winston. Hanggang sa naging pangahas na ang mga kamay nito dahil pababa na sa iniingatan niya. Winston, kailangan niya itong pigilan bago pa sila makalimot dahil hindi niya alam kung ano ba sila. Winston, wag! Tuluyang nagising si Gabi sa matamis na pagkahibang na pinaramdam ni Winston. Biglang lumipad ang kanang kamay niya sa pisngi nito. Sorry. Sambit ng binata. Nasapon nito ang pisngi at napasuklay sa buhok gamit ang mga daliri sa kamay. Hindi naman alam ni Gabi kung ano ang mararamdaman. Gusto niya ang ginawa nila ni Winston pero hindi niya alam kung ano ang balak nito sa kanya. Bumaba siya sa lababo at mabilis na pinulot ang t-shirt at bra sa sahig. Matutulog na ako. Nagmamadali siyang nagtungo sa inuukupang silid. Pagising ni Gabi kinabukasan ay nakaalis na si Winston. Nag-iwan ito ng note. Umanay may balita na sa kinaroroonan ni Abel at maaga nitong pinuntahan. Mabuti na rin at hindi sila nagpangita ngayon dahil hindi niya rin alam kung paano itong haharapin. Alam ni Gabi at aminado siyang mahal na niya si Winston, kaya muntik na niyang maibigay ang sarili rito. Pero siya hindi niya alam
kung ano ba siya kay Winston. Dahil wala naman itong direktang sinasabi. Kung meron man mga pahaging ay alam niyang puro biro lang. Alas 7 ng gabi ay hindi pa rin dumating si Winston. Nauna nang kumain si Gabby dahil kumakalam na ang sikmura niya. Dumating ang alas 9 ng gabi at nakapagligpit na rin siya sa hapagkainan. Ngunit wala pa rin ito. Kinakabahan siyang hindi niya mawari. Nag-antay ang dalaga sa salas at nakaidlip. Nang magising ng alas 10 ng gabi ay wala pa ring Winston na umuwi sa apartment nito. Napagpasyaan niyang magtungo na lang muna sa guest room. Lumipas pa ang 1 oras. Nakarinig na siya ng kaluskos sa salas. Nagmadali siyang lumabas. Winston, anong nangyari? Kinabahang tanong ni Gabby nang makita itong akay ni Carpio at may benda sa braso at binte. Ma'am Gabby, sinalo lang naman ni Captain ang mga balang tatama sana kay Agent Rosa. Si Carpio ang sumagot sa tanong niya. Tinapik ito ni Winston upang patikumin ang bibig. Wala to, dapis lang. Wika naman ni Winston. Kaya nga laking pasasalamat ko kay Winston o hindi dahil sa kanya, baka pinaglalamayan na ako ngayon. Sabi ni Rosa na nasa likuran pala ng mga ito. Agent Rosa, ayos lang ako. Malayo to sa bituka. Pwede na kayong umuwi ni Carpio. Sabi ni Winston. Hindi Winston, kailangan kitang asikasuhin. Sa pamamagitan man lang nito makabawi ako sa'yo. Nakangiting sagot ni Rosa. Tumulong ito sa pag-akay kay Winston papasok sa kwarto nito. Naiwan siyang naghahalong ngit-ngit at pag-aalala kay Winston ang nararamdaman. Hindi naman masamang maging bayani ito. Pero ganun ba kahalaga dito si Rosa para saluhin nito ang mga bala at mailigtas ito? Bumalik si Gabby sa guest room. Hindi para matulog, kundi para mag-isip ng dapat niyang gawin. Nag-aalala siya sa mga tama ni Winston. Ngunit nag-aalangan naman siyang lumapit dahil nakadikit dito si Rosa. Hindi pwede, nasambit ni Gabby. Nang maalalang, nagpaalam na nga pala si Carpio. Kaya sina Rosa at Winston na lang ang naroon sa silid nito. Mabilis ang mga hakbang na nagtungo siya sa kwarto ni Winston. Naabutan niyang natutulog na ang lalaki. Habang buong paghangang, tinitingnan naman ito ni Rosa. Tumikhim siya upang ipaalam dito ang presensya niya. Kukumustahin ko lang saan ang lagay ni Winston. Wika niya. Nakatulog na siya. Dala na rin siguro ng pagod. Pero sabi nga niya, tapis lang ang mga tama niya. Malamig na sagot ni Rosa. Bakit narito ka pa kung ganun? Gustong itanong ni Gabby sa babaeng halata ang pagkagusto kay Winston. Pero mas pinili na lang niya ang manahimik dahil wala naman silang relasyon ng lalaki. Kaya wala siyang karapatan para questionin si Rosa o pagbawalan itong alagaan si Winston. Tumango si Gabby at masama ang loob na bumalik na lang sa guest room. Maagang bumangon si Gabby kahit hindi nakatulog ng maayos. Nagluto siya ng soup para kay Winston. Daladala niya ang ginawang sopas at akmang kakatok sa pintuan ng kwarto nito. Subalit, bukas iyon at nakaawang ang pinto. Kaya tuloy-tuloy siyang pumasok. Upang magulat lang dahil naroon sa kama ni Winston si Rosa. Mahimbing itong natutulog. Hanggang sa dibdib ang kumot nito pero sigurado si Gabby na nakahubad ang babae. Wala si Winston sa tabi nito. Pero may naririnig siyang tagastas ng tubig wala sa banyo. Tiyak na naroon si Winston. Pakiramdam ni Gabby ay kinukurot ang puso niya. Hinawakan niyang maigi ang bitbit na tray. Kung hindi niya gagawin yon, siguradong malalaglag ang dala niya dahil nanginginig ang mga kamay ng dalaga. Huminga siya ng malalim at kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang emosyon. Pagkatapos ay lumabas na ng silid ni Winston. Gusto niyang ilabas ang bigat ng nararamdaman dahil parabang sasabog na iyon. Naisip niya si Donna at ang mga abuela.
kailangan niya ng yakap ng mga ito. Hindi nagdalawang isip si Gabby. Nagbihis siya upang bumalik sa San Andres. Naglagay lang siya ng mask at baseball cap upang maitago ang mukha. Naroon si Winston sa likod ng kanyang apartment building. Nakaupo sa bench at tinatanaw ang mangilan-ngilang mga tenant na nagja-jogging. Kung wala siyang sugat, tiyak na kasama siya ng mga ito. Naiikot-ikot niya ang ulo, bagyang nananakit ang liig niya. Dahil sa sofa siya sa salas natulog. Paano'y ayaw umalis ni Rosa sa kwarto niya. Kung hindi lang mataas ang respeto niya sa kasamahan, ay nakaladkad na niya ito palabas ng apartment. Alam niyang may gusto sa kanya ang babae. Pero matagal na rin niyang sinabi rito na may gusto siyang iba. Ang akala niya ay nagkakaintindihan na sila. Pero kagabi binalak siya nitong akitin sa kabila ng mga tama niya. Pero may sugat man o wala ay wala talaga siyang interest kay Rosa. Iba ang hinahanap niya at iyon ay ang sigang babae na umuukupa sa guest room. Habang natutulog na siya sa salas ay sadyang binuksan ni Rosa ang pinto ng kwarto niya. Pero wala siyang pakialam sa kasamahan. Ang gusto niyang pasukin ay ang guest room. Dahil naroon si Gabby. Napangiti siya nang maalala na muntik na niya itong maangkin. Mabuti na lang at bandang huli ay pinigil pa rin siya nito. Di niya kasi mapigil ang sarili sa tuwing nasa malapit lang ang babae. Tatapusin niya lang ang problema kay Abel Lim pagkatapos ay formal na siyang manliligaw kay Gabby. Napalingon si Winston sa pinaka-main gate ng apartment building. Ay natatanaw siyang babaeng palabas roon. Pamilyar ang figura nito kahit nakasuot ng mask at baseball cap. Si Gabby. At saan ito pupunta? Nag-alala siya sa kaligtasan ng babae. Hindi pa rin niya nahuhuli si Abel kaya pagala-gala pa rin ito. Dahil ang nakaengkwentro nila kagabi ay ang matatapat na mga aliporis nito. Agad na tumayo si Winston. Gamit ang saklay ay nagmadali siyang humakbang. Maayos ang kalagayan ng mga abuela ni Gabby nang dumaan sa bahay nila. Komportable at kasundo ng mga ito si Donna. Laking pasalamat niya dahil naroon ang kaibigan. Si Donna lang ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon niya. Dahil ang alam ng mga lola niya ay may trabaho siyang pinasukan. Kaya hindi muna siya makakauwi. Ayaw niyang bumalik sa apartment ni Winston. Kaya mula sa bahay nila ay patungo siya ngayon sa bahay ng isa pang malapit na kaibigan nila ni Donna. Doon muna siya makikituloy pansamantala. Nag-aabang na ng jeep si Gabby nang biglang may tumigil na puting van sa harapan niya. May bumabang dalawang lalaki roon at pasimple siyang tinutukan ng baril sa tagiliran. Sakay! Utos ng mga ito. Gustuhin mang manlaban ni Gabby ay hindi niya magawa. Dahil isang maling galaw niya lang ay hindi mangingimi ang dalawang masamang loob na paputukin ng baril na nakatutok sa kanya. Abel Lim! Nahintakutan siya nang makita ito sa loob ng van. Kumusta, Miss Sexy? Bakit parang gulat na gulat ka nang makita mo ako? Anitong tinanggal ang mask at suot niyang sombrero. Ayan, mas maganda kung tatanggalin mo yung nakatakip sa maganda mong muka. Akma nitong hahawakan ang pisngi ng dalaga. Subalit umiwas siya. Kung hindi lang nakatali ang mga kamay niya, ay kanina pa niya binali ang mga daliri nito sa kamay. Anong kailangan mo sa akin? Kinakabahan man, ay pilit niyang pinatitigas ang tinig. Yung katawan mo. Tagal na ako naglalaway sa katawan mo. Kagat labing sabi nito na halos tumulo na ang laway. Asa ka, Abel? Nanlaban siya sa hayok na lalaki. Nang aktong hahalikan siya. Pero dahil nakatali ang mga kamay at paa niya, ay matagumpay siyang naihiga nito. Napapreno ng malakas ang tauhang nagmamaneho ng van.
dahil biglang may humarang na motorsiklo sa daraanan nila. "Paeng, tatanga-tanga ka ba o ano?" Galit na sita ni Abel. "Boss, si William!" tugon ni Paeng. Pintakot na nakatingin ito sa lalaking galit na bumaba ng motorsiklo. "Ano pang hinihintay nyo? Paputukan nyo!" utos ni Abel. Tumalima si Paeng at ang dalawa pang kasamahan. Bumaba ang mga ito sa van at hinarap si Winston. Hindi na binigyan ng pansin ni Abel kung napatumbaba ng mga tauhan nito si Winston o hindi. Ang inatubag nito ay ang makuha ang babaeng nasa harapan. 3 putok lang ng baril sa 3 tauhan ni Abel. Agad na humandusay ang mga ito sa kalsada. Pagkatapos ay mabilis na binuksan ni Winston ang pinto ng van dahil naririnig niya ang pagsigaw ni Gabby. Umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya nang makita nakakubabaw si Abel kay Gabby habang sinusubukang punitin nito ang damit ng babae. Hinila niya si Abel palabas ng van. "Anong karapatan mong hawakan ng pag-aari ko?" Namumula sa galit na sabi ni Winston. Hablot ang kwelyo ni Abel ay sunod-sunod na nagpakawala ng maraming suntok si Winston sa mukha nito. Sumubok itong manlaban, ngunit hindi ito binigyan ng pagkakataon ni Winston. Hindi alintana ang dumudugo ng sugat sa balikat at binti ay patuloy siya sa pagpaparusa kay Abel kahit nakahandusay na ito. "Winston, tama na! Dumudugo na yung sugat mo!" Saway ni Gabby sa binata. Matapos matanggal ang mga tali sa kamay at paa, agad siyang bumaba ng van. Tumayo naman si Winston mula sa pagkakakubabaw kay Abel. Hindi para tantanan ito, kundi para kunin ang baril na nakasabit sa baywang nito at ikasa iyon. Balak nitong tadtarin ng bala ang katawan ng batang Lim. Nakarinig si Gabby ng sirena ng mga pulis. Tumakbo na siya palapit kay Winston upang awatin itong mapatay si Abel. Kahit deserve nito ang mamatay, ay nariyan naman na ang mga pulis upang humulo rito. "Winston, tama na yan!" pakiusap niya. Subalit, desididong pulbusin ng bala ni Winston si Abel. Tumingkayad si Gabby upang hawakan ang magkabila ang pisngi nito. Pagkatapos, ay tintigan niya ang namumulang mga mata nito. "Winston, tama na yan please!" pakiusap niya. Unti-unti namang kumalma si Winston. Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ay hinila ang kamay niya. Sinalubong sila ng isang pulis. "Inspector Ruiz, kayo nang bahala sa tarantadong yan." Bilin ni Winston rito. "Sige Captain, kami nang bahala dyan." Tugon naman ito. "Sakay na." Seryoso ang mukhang utos ni Winston sa dalaga. Nauna itong sumampa sa motorsiklo nito at pinaangkas na siya. Pero nag-aalala siya sa mga sugat ni Winston. Sa tingin niya ay kailangan nitong ipatingin sa doktor ang mga iyon dahil patuloy ang pagdurugo ng mga ito. Pero tila manhid na hindi nakakaramdam ng sakit ang lalaki. "Angkas na Gabby!" May diin ang mga salitang sabi nito. Wala siyang nagawa kundi sumakay sa motorsiklo nito. "Bakit ka umalis ng apartment?" Walang kangiti-ngiting tanong ni Winston nang makarating na sila sa apartment nito. Gusto ko lang makita ang mga lola ko." Napayuko siya ng ulo. "Bakit hindi ka nagpasabi? Kita mo't muntik ka nang mapahamak." Pagalit na sabi nito. "Ayoko makaabala sa inyo ni Rosa." Akma siya nga hakbang patungo sa guest room. Pinigilan ni Winston ang braso niya. "Nagsiselos ka ba kay Rosa?" "Hindi. Dahil wala naman akong karapatan para magselos, hindi ba? Dahil hindi ko naman alam kung ano ba ako sa'yo." "Pero Gabby, nakita mo naman kung paanong handa kong itaya ang buhay ko para sa'yo." Lumambot na ang tinig nito. "Ganun ka naman sa lahat, hindi ba?
Hero ng bayan? Kaya ka nga may mga tama dahil sinalo mo ang mga balang para kay Rosa? Sarkastikong wika niya. Nagulat si Gabby sa biglang paghapit ni Winston sa bewang niya. Pagkabig sa batok niya at pagsiil ng halik sa mga labi niya. Gabby, anito ang bitawan ang labi niya. Trabaho ko na kahit sinong kapag nasa peligro ay kailangan kong iligtas. Nagagawa ko sumalo ng bala kapag alam kong hindi ko naman ikamamatay. Pero kapag ikaw na ang nasa peligro, kahit ikasawi ko pa ay gagawin ko para mailigtas ka lang. Wika nitong iniipit sa likod ng tenga niya ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Bakit? Nalilitong napatitig siya sa mga mata nito. Dahil ikaw ang buhay ko. Dahil nasa iyo ang puso ko. Dahil mahal kita, Gabby. Pag-amin ni Winston na sinalubong ang mga mata niya. Ha? Kailan pa? Nagdiriwang ang pusong tanong niya. Simulan nang mapadaan ako sa San Andres at makita ko sa prutasan ng sisiga-sigang babaeng may malaking hinaharap at maumbok na puwetan. Nakangiti na si Winston. Che! Marahan niyang kinurot ang tagiliran nito. Simula nun, gusto ko nang mapalapit sa iyo. Kaya kahit hindi naman kailangan, ay nirentahan ko ang bakanting paupahan niyo. Teka lang, wag mo nga akong lukohin, Winston. Kung mahal mo ko, bakit nakita ko si Rosa sa kwarto mo kaninang umaga? Tik na doon natulog ang babaeng yon. Nakangusong, sabi niya. Sinasabi ko na nga ba, ayun nga ang dahilan. Kaya bigla ka na lang umalis ng bahay. Pinisil nito ang tungkilang ilong niya. Mahal, totoong sa kwarto ko natulog si Rosa. Pero ako, sa sofa sa salas natulog. Kahit ipakita ko pa sa'yo ang CCTV. Sadyang binuksan ni Rosa ang pintuan ng silid ko para anytime pwede raw akong pumasok. Pero ni sa panaginip ay wala akong balak na gawin yun. Ang gusto kong puntahan kagabi ay ang guest room dahil naroon ka. Kaya lang nakadouble ang kwarto mo. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Akala ko ibinuhos mo na kay Rosa ang hindi ko na ibigay sa'yo nung nagdaang gabi. Nag-iinit ang pisnging, sabi niya. Ang tinutukoy ay ang muntik na may mamagitan sa kanila. Natawa si Winston. Mahal, wala akong ibang babaeng pinagnanasaan kundi ikaw lang. Dahil nabanggit mo na rin lang at nag-iinit na naman ang katawan ko dahil nakadikit ka sa akin. Pwede na ba nating ipagpatuloy yun? Pilyo ang ngiti ng binata. Loko! Unahin mo munang gamutin yung mga sugat mo. Tapos pagbibigyan mo na ako? Kay lapad ng ngiting tanong ni Winston. Winston! Mahal na mahal kita, Gabby. Masuyong pahayag nito. Mahal din kita, Winston. Nagliwanag ang mukha ng binata. Pagkatapos, ay nagsimula namang kabigin ang batok niya. Formal na hiningi ni Winston ang kamay ni Gabby sa mga abuela nito na nagulat nang malamang hindi pala totoong security guard ang gwapong border nila. Sa halip, isang secret agent at napakayaman pa. Mula naman sa Germany, bumiyahe pa uwi ng Pilipinas ang pamilya ni Winston sa araw ng kasal ng dalawa. Tulad ng sinabi nito, gustong-gusto siya ng pamilya ni Winston. Lalo na ng nanay nitong si Mercy. Nakakainis ka, Gabby. Bakit ang ganda at sexy mo? Kahit hindi na nga kita ayusan, ang ganda-ganda mo pa rin. Naiinggit na sabi ni Donna sa kaibigan. 2 araw matapos ang kasal ni Gabby at Winston. Nakatakdang umalis ang mag-asawa ngayon patungong Boracay para sa honeymoon. Sino ba kasi nagsabi sa yung ayusan mo ko? Babiyahe kami, hindi kami papunta sa party. Natatawang sagot niya. Ayun na nga nakakainggit. Maarteng, nagpadyak-padyak ng paa ang bading. Napailing at natatawa na lang si Gabby. Baka naman may kapatid pa si Winston na pwede niyong ireto sa akin.
Isang babae lang ang kapatid ni Winston. Huwag ka na mag-inarte dyan, Donato. Dadalhan na lang kita ng pasalubong. Wika niya sa kaibigan. Sige, pasalubungan mo ko ng lalaki yung katulad ni Winston. Baliw. Natigil ang biruan nila nang may pumaradang sasakyan sa tapat ng beauty parlor. Nandiyan na yung jowa mo, sinusundo ka na. Wika ni Donna. Ready ka na? Matamis ang ngiting tanong ni Winston nang makapasok na sa pinto ng parlor. Oo. Tumayo si Gabby mula sa kinauupuan at sinalubong ang asawa. Ang ganda naman ng misis ko. Malambing na sabi ni Winston, hinapit ang bewang niya. Siyempre, dahil ang gwapo at kisig din ng mister ko. Lumambitin siya sa batok nito. Hoy! Wag niyo nga akong inggiting dalawa, umalis na kayo at baka mahuli pa kayo sa flight nyo. Wika ni Donna. Dahil gustong inisin ni Gabby ang kaibigan, ay ang ginawa niya ay ilinapit ang muka sa asawa at tinalakan ito sa labi. Ayoko na talaga sa Earth! Bakit ang iba may love life? Ako wala! Halos maglupasay ang baklita. Magkahawak kamay at natatawang lumabas ng beauty parlor ang mag-asawa. Wakas. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong pag-ibig ni Winston at Gabby. Huli nyo rin po sana akong samahan sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po. Love you all.